At so ayan, hi guys, welcome back at channel natin at ito na nga po si Season 4, Episode 249 para dito kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga tayo natapos yung sa pagre-reveal na itong anak ni Blast na si Blue ay siya pala yung nasa pinaka-top management at yung pinaka-pinuno ng Neo Organization. So now ang continuation niyan is eto naman na. So dito biglang talon muna kay Saitama dahil eto nagsha-shopping. Eto si Kalbo natin at pagkatapos nga niyan ay eto uwi lang dyan. Eto si Saitama. Pero ito habang nasa daan siya pa uwi, nakakita niya ito si Genos. So yung tinawag ni Saitama, ito si Genos. At ito nga ngayon, hinto na. Ito si Genos at ayun nga tingin siya dyan kay Saitama. So ito sabi ni Saitama, aba, nag-shopping din pala. Ito si Genos, di niya pinalagpas yung sale. At ito sagot lang. Ito si Genos, sabi niya nga dyan na oo, nag-shopping nga siya. Pero yun ito habang lalakad na pa uwi. Itong dalawa, sabi nga ni Saitama, teka lang, bakit puro galos? Ito si Genos, nakipaglaban pa siya sa halimaw. At so ito sagot lang si Genos, sabi niya nga dyan na oo, meron siyang nakainkwentro na halimaw, demon threat level yung lakas nun at talagang malakas-lakas din daw yung halimaw, kaya ayan, hindi niya maiwasan na hindi siya magkaroon ng tama at ayun, potol nga dito itong kamay ni Genos. But then ito nga ngayon ay biglang medyo nagseryoso ng konti. Ito si Genos, sabi niya nga dyan na pwede niya raw ba na ayahin ulit na mag-sparring ito si Saitama so para mag-training nga siya ulit. At bukod pa nga dyan, nabanggit din ni Genos dahil si Dr. Kose nung araw nagkaroon ng interest dito sa physical ability ni Saitama, kaya gusto raw gumawa ni Dr. Coseno ng proper data analysis dito kay Kalbo. So yun, sagot lang. Ito si Saitama, sabi niya nga dyan, si Dr. Coseno yung gumagawa raw dito kay Genos. O sige, wala raw problema, sabi niyang ganyan. At eto ngayon ay nagpasalamat lang ito si Genos kasi pumayag yung kanyang master na makipag-sparring sa kanya at ayun kumuha si Dr. Coseno ng data about sa kanya. But then maya pa ito nga ngayon kwentuhan lang itong dalawa patungkol nga dun sa pag-shopping nila at nasa nagkukentuhan itong dalawa kasi nga nakaisa sila dun sa may sale. At eto ngayon habang nag-uusap sila dyan, biglang may lumabas nga rito na lalaki. Sabi niya nga dyan, pwede mo rin ba akong tulungan? At eto ngayon sabi pa ng lalaki na to, masyado kang malakas. At eto nga ngayon labas na. Eto si Ame mas ngingiti-ngiti na siya, sabay sabi niya nga dyan na free daw ba siya ng tanghali kasi baka pwede siyang maimbitahan mag-tsaka sila o di naman kaya kumain. At eto nga tuloy pa ni Ame Mas kasi meron siyang gustong ipakonsult sa kanya ng directly. At eto ngayon biglang sagot si Genos, sabi niya nga dyan, hindi, ayaw ko, sabi niya ganyan. But then pagkatapos nga niyan ay eto ngayon biglang talon dito sa may kapihan na nga na to. At eto ngayon labas na ulit dyan eto si Ame Mask at saka nga eto si Saitama. So yung si Saitama pala yung sinasabihan dito ni Ame Mask. At eto ngayon sabi nga ni Ame Mask, akala niya ito turn down siya nito ni Saitama sa kanyang invitation, pero yun ay salamat daw kasi pinaunlakan siya ni Saitama. At eto nga tingin-tingin etong si Saitama dito sa lugar sa kapihan kasi parang ang cozy ng itsura nga niyan. At eto nga ngayon upo na itong dalawa, sabay sabi nga dito ni Saitama, hindi niya nga daw alam na siya pala yung kinakausap nito ni Ame Mask, akala niya si Genos. At ayun kaya siya pumayag kasi bihira lang daw yung nag-aalok sa kanya yung libreng lunch nga daw, saka isa pa wala naman daw siyang gagawin. So ito sagot lang si Ame Mask, sabi niya nga dyan na favorite niyang lugar itong kapihan na to kasi napaka cozy, relaxing ganyan, tapos tahimik pa. At eto nga ngayon maya dumating na etong si Manong yung waiter, sabi niya nga dyan kunin niya na yung order na itong dalawa. So yung sagot si Saitama, sabi niya nga dyan sa akin cola. At eto ngayon biglang sagot si Ame Mask, sabi niya nga dyan, okay sige yung akin homemade lemonade. At para naman dito nga raw kay Saitama ay yung tinatawag na Shinso Ginger Ale. So yung nagulat eto si Saitama kasi umorder na siya ng cola, pero yun biglang sumabat eto si Ame Mask, hindi ba niya yung order ni Saitama. So kaya parang biglang na-stress biglang nag-itim yung paligid ng itim niya, ng itim ng mata ni Saitama. Natin magkatapos nga niyan eto nga ngayon biglang salita na eto si Ame Mask, sabi niya nga dyan na okay, huwag na silang mag-aksaya ng oras at dumiretso na sila kagad sa pinakapunto kung bakit nga sila may pagkikita nga ngayon. At sabi nga ito ni Ame Mask, dediretsuhin niya na eto si Saitama, pero ito makikita na parang medyo maitim-itim ng bahagya yung aura nga, yung vibe na ito ni Saitama kasi hindi niya nagustuhan yung ginawa ni Ame Mask. Pero yun nga sabi rito ni Ame Mask kasi kay Saitama, alam daw ba nito ni Saitama na pumasok na sila ngayon sa tinatawag na pagbabago ng era. So ibig sabihin nagbago na yung era nila ngayon. So aware daw ba dyan itong si Saitama? So yung sa tingin-tingin lang itong si Saitama dyan kay Ame Mask, medyo hindi niya pa naiintindihan yung sinasabi ni Ame Mask. So kaya nga ito nagpaliwanag na si Ame Mask, sabi niya nga dyan na long time ago may tinatawag na mga countries sa buong mundo. So ibig sabihin wala na palang mga bansa, mga countries dito sa mundo
mundo ng One Punch Man natin. Pero yun nga, going back rito, sa sinabi nga ni Amemas na ayun nga, dati may tinatawag ng mga bansa, mga countries na nakapaligid lang, nakapalibot sa buong mundo. At now, itong mga bansa na to, lagi raw yan, ulit silang nakikipaggera dun sa ibang mga bansa. At ang dahilan nito ay para kunin o samsamin yung mga lupa nila. So, ayan yung dahilan kung bakit sila lagi nakikipag-away at maliban pa dyan, para kunin din yung resources ng ibang bansa at dalihin yan sa mismong bansa nila. So now, dahil nga raw sa paulit-ulit na ginagawa yan ng mga bansa na lagi sila nagde-declare ng gera, lagi sila nakikipaglaban sa ibang mga bansa, ang nangyari, yung population talagang bumaba nga raw, talagang nauubos yung mga tao. So ikaw ba naman lagi kang mag-declare ng gera, talagang maraming mamamatay dyan. At eto, napansin na yan ng mga bansa, kaya dahil dyan ay nag-decide sila na wag na makipaggera ulit sa ibang mga bansa pa, at ayun nga, na magkasundo na lang sila at mag-unified. At so ayan, simula noon ay dito na nga nagkasundo-sundo, nagkabati-bati yung mga bansa at nagkaroon ng kapayapaan. At dito na nga na-establish yung tinatawag na local government. So eto raw yung tinatawag na unang era of change. But then ay pagkatapos nga niyan ay bagamat nagkasundo-sundo na yung mga bawat bansa, pero yung result nga raw, yung effect ng mga gerang pinagagawa nila na sobrang dami ay nagpatuloy, at ang nangyari niya, nagkaroon naman nito ng parang natural disasters. At etong mga natural disasters na to, patuloy na sinisira itong buong mundo. So nandiyan na yung environment ay naging toxic ng araw. Tapos nagkaroon pa ng climate change. Yung climate change ay talaga naman meron daw niyan, pero ang nangyari, sobrang bilis ng climate change, nag-accelerate yung pagbabago-bago ng mga klima ng mga panahon. At maliban pa nga dyan, pati nga rin yung mga sea level talaga nagsiangatan na. So yun, so ang bilis umangat ng tubig ng mga karagatan. At ang matindi nito, yung mga harmful organisms, lahat sila dumami. At ito nga makikita, ito para mga tipaklong, mga balang ata ito dumami sila, tapos yung pinuputak din nila itong buong mundo, pati na itong mga microorganisms na nga na to. At so now, ang ginawa nga rito ng sangkatauhan, yung kanilang naging response sa mga natural disasters na to, ay iniwan nila, inabandon nila yung kanilang mga tirahan at nag-focus sila sa pagde-develop o sa pag-build na kung tawagin ay supercontinent. So ayan na ngayon, yung kung saan nakatira itong sila Saitama, nandiyan na yung mga iba't ibang city, CTC, CTY, ganyan, CTA. So ayan na nga, yung current na mundo nila ngayon. At dito na nagkaroon ng mass migration. So yung mga tao ay nilipat na nga dyan sa iba't ibang city. At so now, ay pagkatapos nga raw ngayon na malagpasan o mapagtagumpayan ng sangkatauhan itong mga natural disasters na to, ay ulit na unified ulit itong mga bansa na to, at mas lumakas pa itong sangkatauhan. So now, ito raw yung tinatawag na second era of change. At ito nga ngayon ay parang namuti na, parang kala mo kukunin na Kung si Saitama kasi nga di naman sanay yan sa mahabang explanation. At ito sabi nga ni Amemas, siguro naman alam niya ni Saitama kasi diniscuss nga raw yan sa elementary pa lang. Pero ito ngayon ay tuloy nga rito ni Amemas habang seryoso siyang nakatingin dyan kay Saitama, na nagre-research daw siya about sa biology, at napagdiskubrihan niya na itong mga tao, sila yung tinatawag na constant environmental being. So ibig sabihin ay silang mga tao, mga unique species nga raw sila, dahil nagagawa nila na kontrolin o baguhin yung kanilang environment nang naaayon sa kanilang kagustuhan. At amazing nga raw kasi bagamat na mas mahina yung katawan ng mga tao kumpara sa mga hayop, pero silang mga tao nga raw yung talagang nakaka-survive ng mas matagal at yun nga ng mas mahaba. So kumpara nga doon sa mga nangyari ng mga disaster, natural disaster, saka sa mga gera, lahat yan napagtagumpayan ng mga tao. At eto nga, patuloy sila nag-e-exist at patuloy silang lumalago. So eto nga, na mas nade-develop pa para mas nagiging high-tech patagal ng patagal etong mga tao. At then pagkatapos nga yan, so hanggang dito lang itong si episode 249 natin. Since nagkaroon lang tayo ng discussion dito patungkol nga sa era of change na nangyari dyan sa buong mundo. But anyways, yun nga guys, ay hintay-hintay lang para sa next episode natin dito. At ayan ay ulit, maraming salamat sa walang sambag support sa channel natin guys. Sige naman, sa lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.